ito na mismo, si ano na mismo ang nagsasabi eh. O ayan si Rimulya na mismo ang nagpatunay na isa kang aso, isa kang bulldog, isa kang pitbull. Dapat matakot sa'yo ang lahat. Hindi ka nakakatakot, sir. Maniwala ka, hindi ka nakakatakot. Maaring nakakatakot ka dahil sa kapangyarihan mo, dahil alam ng mga tao na mapang-abuso ka. Alam din nito ni Rimulya yun. Pero ikaw, nakakatakot lang yung mukha mo. Pero harap-harapan, hindi naman kami natatakot sa'yo. Pero ang sinasabi dito ni Rimulya, everyone should be afraid. Bakit? Hindi ka naman nakakatakot as a person. Everyone should be afraid of you because meron ka ng masamang ugali, meron ka pang kapangyarihan. Ano yun? Napakasamang recipe nun pag pinagsama mo yung dalawa na yun. Pangit na ugali, demonyo, lagyan mo ng kapangyarihan, gawin mong legal. Yun ang nakakatakot. Pero ikaw as a person, hindi ka nakakatakot. Strip mo lahat ng ano mo. I-strip mo lahat ng mga meron ka ngayon. You're just a normal person. Pero hindi ka nakakatakot, sir. Pero nakakakaba ka. Nakakakaba dahil binigyan mo ng ganitong kapangyarihan, binigyan mo ng ganitong laki ng responsibilidad yung isang tao na demonyo. Yun ang nakakatakot. Sinabi rin naman ni dito, ni Rimulya, everyone should be afraid. When you tell General Torre to attack, he attacks. Ganun ba dapat? Bobo rin to si John Vic Rimulya eh. Walang alam to sa batas eh. Hindi dapat ganun ang pulis. Dapat ang kalidad ng isang pulis, yung alam ang batas, matalino sa batas, pag sumuway ka sa batas, gamit ang batas, yun ang kanyang armas para hulihin ka. Pero yung sabihin mo na matakot kayo dito dahil itong aso na to, pag sinabi namin na mangangagat to. So regardless, tama o mali, may amo ang aso. Katulad ni Torre na dinidescribe dito ni Rimulya, ang amo niyan, yan, si Rimulya, si Abalos, si Boying, si Bongbong, si Romualdez. Pag inutos nila, wala nang second look yan sa sa konstitusyon. Kakagating ka na lang yan, hahayupin ka na lang yan, bibisiting ka na lang yan. Proud kayo dito, John Vic? Ikaw, Torre, proud ka ba na ginawa kang general kasi ikaw yung pinakaaso sa inyong lahat? Nanggaling na sa kanila eh. So tama yung sinabi ni Basti Duterte na ikaw ang basihan ng pagka-promote mo is hindi dahil magaling ka, dahil lang aso ka. Dahil lang attack dog ka. Dahil lang mukha kang aso. Kasi ang aso, kung sino nagpapalamon sa kanya, yun ang amo niyan. Walang ang loyalty niya nandoon sa tao na nagpapakain sa kanya. Walang loyalty yan dun sa mga tao na nakukyutan sa kanya. Oo, ang loyalty niya nandun lang sa nagpapakain sa kanya. And dito, he was referred to as a dog. As a gritty pitbull. Alam mo ba na yung pitbull, binabaril na yan sa Amerika? Oh, yung mga pitbull, pinapatay na yan sa Amerika. Bawal na yan, lahi na yan. Mantakin mo sa ibang bansa, bawal na yung lahi na yan. Kasi nga yung pitbull, putang ina, walang pakundangan yan, kagat ng kagat yan, walang utak yan eh. Mantakin mo, doon kanya ibinase ni Rimulya. Tuwan-tuwa ka pa. Tayo na kung ako anak mo ha, tatay ko aso. Anak ng tinapay naman. Ang dami naman pwedeng ihalin tulad sa'yo, bakit aso pa? Pinakamasaklap, yung pinaka walang utak na aso pa yung inano sa'yo. Tapos proud ka dito. Oh, hindi ba? O ano pa yung natin? O ito, tinan mo. Lumagapak sa ranking sa ang Pilipinas, pinakadelikadong bansa para sa turismo. Imagine, tanginan yung yayabang nyo. Yayabang yung dalawa ni Marbil. Ang dami yung nagawa sa peace and order. Kesyo dami yung nahuling drugs, etc. etc.
Ito, ano to, lumagapak ang ranking ng Pilipinas sa pinakabagong na pinakadelikadong bansa para sa turismo. Kung delikado ang Pilipinas para sa turismo, ibig sabihin, delikado na rin yan para sa ating mga ordinaryong Pilipino. Oh. Alam nyo kung bakit? Nakalimutan nyo na kasi kung paano magpatupad talaga ng batas eh. Kasi wala na nga sa batas yung ginagawa ninyo. Minsan, yung kriminal, naka-uniforme na. Dati kasi yung kriminal takot sa naka-uniforme. Ngayon, putang ina, chami-chami na sila. Yan ba gusto nyo mangyari sa Pilipinas? Ngayon, ipagmayabang nyo na mas peaceful ang Pilipinas ngayon. Samantalang nung panahon ni Pangulong Duterte, walang ganitong balita. Ang Pilipinas ay hindi safe para sa mga terorista at komunista at mga kriminal. No criminals, terrorists, and communists are safe in the Philippines because of Duterte and Bato de la Rosa and ang pamunuan ng AFP. Pero ngayon, safe na safe ang mga kriminal sa Pilipinas. Mantakin mo ba naman yung nakaraang PNP chief, sinabi na yung pagdodroga sa ano lang yan. Yung pagdodroga ay kasama sa buhay yan. Normal lang yan. Parang ganun ang ginagawa nila. O hindi ba? Saan ka naman? Ang mga kriminal ay hindi dapat tinatakot. Di ba yun ang sinasabi ni Marbil? Ang kriminal hindi dapat tinatakot yan. Dapat tinatrato natin sila ng mga tao rin dahil may mga karapatan niya. Kriminal nga. Di ba? Tapos ganun mo itrato. O kaya ganyan. Lumagapak yung mga kriminal ngayon, ang tatapang, parang mga pulis. O saan ka makakita? Ito si General Torre. Hindi naman pulis yung mga minero dyan sa Kingdom of Jesus Christ na pinapasok niya. Pinagdamit niya ng pulis. Kung di ka ba naman gago, di ba? Nasa matino ka pa bang pag-iisip noon na yung isang tao na hindi dapat nag-uniforme ng pulis, pagdadamitin mo ng pulis para lang makapasok doon, mapapayagan mo magpanggap ng pulis? Napakahirap ng inaabot ng mga pulis mag-training para lang maisuot yung uniforme na yan. Tapos ikaw, putangin na yan, sisuotan mo kahit sino para lang makapanloko ka? Anong rason niya nun? Bakit niya pinagsuot ng pulis? Kasi hindi pinapapasok ng mga taga-KOJC pag hindi pulis eh. Dapat lang, property nila yun eh. Dapat nga kayo, wala kayo dun eh. So ngayon, ang ginagawa daw niya, pinagdadamit na lang niyang pulis. Krimen yun eh. So ibig sabihin, kriminal talaga tong hayop na ito. Diba? Kriminal talaga ang visit. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi mo dapat, unang-una sa lahat, hindi mo dapat hindi mo dapat pinagmamalaki na ikaw ay nandiyan sa posisyon na yan. Dahil unang-una sa lahat, nakuha mo yan hindi dahil magaling ka. Nakuha mo yan dahil aso ka. Nakuha mo yan dahil hindi ka nag-iisip. Nakuha mo yan dahil kriminal ka. Kriminal talaga. Ang daming kaso. Si Miss General Bato ba noong naging PNP chief, maraming kaso. May kaso ba siya ng kidnapping? Hindi, sabay, walang kaso to ng kidnapping. May kaso to ng mga human rights violations. Ang daming kaso nito sa Kingdom of Jesus Christ, yung kanyang pinagagawa dyan. May kaso ito doon sa isang babae ng illegal detention. And napakarami pa. May persona non grata. Saan ka naman? Si General Bato, kahit saang lugar magpunta, minamahal. Balita ako, nagja-jogging ka sa krami, walang sumasama sa'yo. Hindi ba? Balita ko nga sa GC ng mga PNP. Sa GC ng mga personnel, sukan-suka sila yun balita ko lang sabi ko nga sa inyo, huwag kayo makinig sa akin, hindi naman totoo sinasabi ko pero yung bali-balita ko lang. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban.
walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang